Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang maraming netizens matapos kumalat online ang kontrobersyal na balitang umano'y pumanaw na si President Kuting ng Norte Jr. o mas kilala bilang PBBM. Sa iba't ibang social media platforms, sunod-sunod ang mga posts, videos at haka-hakang nagsasabing may nangyaring biglaang insidente sa palasyo. Dahil dito, mabilis na nagtrending ang mga katagang PBBM at VP Sara, dahilan upang maraming mamamayan ang mabahala at maghanap ng totoong impormasyon. Sa gitna ng lumalaganap na usap-usapan, umugong din ang mga balitang umano'y naghahanda na raw si Vice Presidente Sara Duterte para sa isang posibleng oath-taking bilang susunod na Pangulo ng bansa. Ayon sa ilang netizens, may mga umano'y inside source na nagsasabing mataas ang alerto sa ilang tanggapan ng gobyerno. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang hinggil sa kumakalat na issue, dahilan upang lalo pang uminit ang online debate. Samantala, maraming supporters at kritiko ang kanya-kanyang reaksyon sa social media. May ilan na agad nagluksa at nagpahayag ng pagkabigla, habang iba naman ay nananawagan na huwag basta maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon. Ilang political analyst din ang nagsabing delikado ang mabilis na pagkalat ng fake news, lalo na kung may kinalaman ito sa pambansang liderato at seguridad ng bansa. Dahil dito, mas pinaigting ang panawagang maghintay lamang ng opisyal na pahayag mula sa mga otoridad. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang tunay na estado ng Pangulo habang patuloy na nag-aabang ang publiko sa magiging pahayag ng Malacanang. Habang wala pang malinaw na kumpirmasyon, patuloy namang sinusubaybayan ng buong bansa ang bawat updates kaugnay ng isyong ito. Ang tanong ng marami, may katotohanan nga ba ang mga kumakalat na balita o isa lamang itong panibagong viral na haka-haka sa social media? At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ceasefire. That's right. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. If kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan. Mga patay na. Dun sa ceasefire. Okay. Bubuksan ang Straits of Hormuz. Ibig Ayan, sabihin, yung mga number one, yung ating mga seafarer, libo-libo na Anyway, hindi natin yung tatapusin. Okay? Puro recorded. Yes, Maricel. Puro recorded. So, lahat ng mga ginagawa nila, teka, may hinahanap ako isang video. Okay? I'm not gonna talk about that kadyutahan niya. Alright, tingnan natin to. Ayan. Ito. Hindi yan. Puro talaga. Ito. Ayokong tumaba uli. Ito. Eh, ganun pa rin. Hindi pa rin sabay yung bunganga niya. Para sa mga kababayan na nagmamahal sa iyo, sir. Nagmamahal ulul. Kamusta po ang kalusugan? Eh, ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit na wala na yung tapakutan na may para mabalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman Ano sa tingin niyo? Yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking Sinungaling. Okay? Back daw siya sa regular routine niya. Okay? Mag-exercise. Pero in severe pain. Paano ka mag-exercise? Kung nasa maximum pain level ka. 'Di ba? Pakinggan pa natin yung ulul. Doing my usual, watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So yung diet niyo, sir, Wala na. okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang wala na. More than 1 month na ako walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion, iwasan mo itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain, pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Good news po yan. Good news po yan. 'Di ba? Sabi nga ni Galaxy Obvious na throwback. 'Di ba, ang labo-labo nagsusuntukan yung mga statement. Basahin natin yung comment ng mga tao. Sabi ng mga tao, ano ba to, final interview? Sabi ng mga nagko-comment, we want live interview.
We need live broadcast with live audience. Exactly. Nung nakaraan pa to AI lang ang sakalam. Halatang naka-background. Okay? Ang dami, tingnan mo, yung mga taong bayan ito. Murag AI, lumang video TikTok na, takot sila kasi ang daming makukulong pag si Sara na ang maging presidente. Sabi ng isa, so this few months ago, wag kami. Nakita nyo yun, kayo na mismo, kahit puntahan nyo yan, no? Di ba bukas araw ng Kagitingan, siguro naman mas skip personal. Ayan, good point yan. Bukas, araw ng Kagitingan. Remember, araw ng Kagitingan in 2023, yung tumulo, yung lumabas si Bangag. Oh, no. Lumabas si Bangag na merong pulburon dito. Okay? Mga kababayan, sa kanyang ilong na pinunasan lang niya. Pero antayin natin, hindi lang matatago lahat yan. Pero pag hindi pa sila naglabas ng video, o pag hindi lumabas si Bangag bukas, sa araw ng Kagitingan, nang merong live audience, alam na natin. Okay? Hindi pwedeng hindi lumabas si Bangag sa araw ng Kagitingan. Kasi based dito sa kanilang recorded video, mga kababayan, na buhay pa daw si Bangag. Then lumabas siya bukas. Kung, sabi ni Bangag, okay lang siya. Walang bawal-bawal. Ang sabi ni Castro, diba, ni Saltik o ni Kulasa, maximum ang level ng pain niya. O tignan natin bukas. Diba? Yun yung kaabang-abang. Tomorrow, I think kung April 8 na dito, mamaya dyan sa inyo kasi madaling araw na, diba? Tignan natin kung lalabas siya tomorrow sa time ninyo. With that, kung lalabas siya, may mga audience, edi aabangan na naman natin kung kailan siya uli aatakihin, di ba? Ganun lang yun. Kasi karapatan, hindi tayo pwedeng takutin. Hindi tayo pwedeng manahimik, mga palangga, na ang presidente nasa maximum level of pain, ginagago tayo. Hindi tayo magsisettle na okay lang na naglalabas sila ng mga lumang video. Karapatan ninyo dahil araw-araw ginagastos nila at ninanakaw nila ang pera ng bayan. Kung makikita ninyo, mga kababayan, mga palangga, okay? Sabi ng mga matagal na yan, mag-live kayo, end of story. Parang nakikipag-usap lang sa hangin. Galingan nyo mag-edit, konti na lang, hindi na halata. Press con please para kitang-kita. Alright? Kung si EKMJS mo na yan, ang nag-interview yan, maniwala pa ako, sabi na nag-comment. Okay? Sabi ng isa, mahalaga na ang pinuno ng bansa ay nasa mabuting kondisyon upang magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin sa gitna ng samot-saring issue at hamon na kinaharap ng bansa, reassuring na malaman na manatili siyang focused at committed sa kanyang responsibilidad. Okay? Ang sabi dito, we are thankful that he is staying fit and strong, sabi ng isa. O, yun ang sinasabi dito. Pero, hindi nga natin alam kasi recorded ito kakampi niya to, na may magpatuloy ang kanyang maayos na kalagayan. Tignan natin kung magpapatuloy. Kasi puro recorded nga ang binibigay sa atin. Sabi ng isa, tagal na yan. Bakit hindi ka sure? Okay? Sabi niya, parang edit naman, ang sabi nito. Ang isa naman, mangsinungaling. Yung aso niya, panay, tango lang at panay ngiti sa amo niya. Alam mo, mga kababayan, na-interview ko si Bangag ng ilang beses. Yung interview na yan, okay, sabi nga natin, hindi nga natin alam kung AI yan o dati na yan. Kasi nga dapat live talaga. Alam ko ang mga galawan ng mga hayop na yan. Alam ko yung dynamics ng mga kanilang mga optics. Dahil si Bangag, di ba sinabi ko sa inyo, nung in-interview ko yan, never ko yan in-interview, okay, na hindi siya nagbigay hindi sila nagbigay ng mga questions in advance. Kaya nga sinasabi ko noon sa inyo, di ba? Alam mo, kasi sa interview, kasama naman yung advanced question para mas mailatag, okay, ng iyong guest, okay, ng interviewee, mga kababayan, yung mga sagot. Di ba? Yung mga sagot na tama, kung ikaw ay para sa tama. Part yun sa journalism. Walang problema sana kung advanced question, pero yung mga tanong, yung mga sinasagot pala na inilalatag para sa bayan ay ginagawa. Kasi sa part ni Bangag, yung mga questions na tinanong ko sa kanya, advanced questions, tungkol sa pagpapaudlad ng, yung mga regional hospitals daw,
during nung time bago mag-eleksyon na magpapatayo siya ng mga regional hospitals. Kasi Maharlika, lahat nagpupuntahan sa Maynila, sa heart center, kidney center. Panahon na para tayo ay maglagay ng mga regional hospitals. Nasaan na? Sana Singapore-like na tayo kung hindi na ano yung father ko. Nasaan na ang Singapore-like? 'Di ba? So walang problema yung advanced question kung lahat yun ay yung mga sinasagot niya ay ginagawa niya. Kaso puro lahat kasinungalingan. Kaya yung pag-interview, lahat yan kadyotahan. So again, inamin nila ngayong araw na ito na malala. Yun ang pinaka-importante sa atin. Inamin ni Clarissa Taratara na siya ay, na si Bangag ay nasa malala o nasa sukdulan o yung word niya, maximum level of pain. Kayo na ang humusga dyan, doctors, nurses, medical professionals, kayo ang humusga kung ano ang inyong assessment dyan. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na ginagago tayo. Ang pinagkakabala nila ngayon, alam niyo kung ano, yung Oplan galugad nila. Yung Malamarcia nila, hinuhuli yung mga, di ba ang sabi nila, below 18, ang huhulihin nila na mga bata na nakatambay dyan sa mga kanto-kanto. O tignan ninyo, baka na dyan na sa inyong mga kanto. Hindi naman bata yung hinuhuli nila, matanda. May edad na, may edad na, nasa 40s yata yung lalaki, nakita ko. Nakaumbilay lang yung kanyang t-shirt, tapos nakaupo siya sa labas ng bahay na, nagte-text ganun-ganon. Hinuhuli siya. Oplan galugad daw, anong sabi niya? Mainit kasi sa labas sa loob ng bahay. Kaya nag-relax lang siya. See that? Martial law na. Mga kababayan, ang ginagawa sa inyo. Tapos ayaw nyo pa manindigan. Manindigan na kayo. Kasi, well, pag patay na siya, hindi ko na kailangan manindigan. Mag-celebrate na lang tayo. You know, God is good. Naniniwala ako. Like ako, di ba? 4 na kaso ko na binato nila. Sinong mag-aakala? 4, yeah. Sinong mag-aakala na uma-align ang langit sa kabila ng pagigipit nila sa akin? Kaya naniniwala ako, kapag nasa tamang landas ka, bibiyayaan ka ng Diyos. Kayo naman, mga kababayan, bibiyayaan din naman tayo ng Diyos. Pero syempre, dapat may kasamang, i-push natin. Manindigan kayo, hindi lang tayo pwede nakatanga. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Lagi ko sinasabi yan. Dapat tama din ginagawa natin na sama-sama tayo sa media, sa social media, nagko-comment tayo lahat kasi very powerful yan. Alam nyo, kahit na comment lang, ang impact niyan, yung pressure niyan sa mga bangag, tayo mo natataranta na sila. Baka nga dahil na maximum pain si bangag, dahil sa kanyang stress level na nakikita niya. Kasi for sure nakikita nila yun sa social media. Sinusuko sila ng taong bayan. So hindi porket, unless na hindi kayo troll, di ba? Na kayo'y nagko-comment, nakikialam kayo sa problema ng bayan dahil issue nyo to eh. Kung tutusin, hindi ko to issue. Dahil sa ibang bansa ako, kayo, nandiyan kayo. So napakalaking tulong. So pagpatuloy pa natin to. Yung hindi kaya, yung wala sa Pilipinas, thank you dahil nandiyan kayo, mga social media warrior kayo. Pero yung nasa Pilipinas, kung mayroong pagtitipon, lumabas kayo. Dahil, yes, sabi ni Amelia, God is good all the time. Sabi ganon. Yes. Ako naniniwala ako dyan. Kasi personal experience. Diba? Hindi man ako versikulo 4:8-2, nagpapatuwad ng mga babae sa, alam nyo na yon. Hindi man ako nagbe-versikulo 4:4, 8:8, tapos biglang may mga babae kang patutuwa rin dyan, alam nyo yung mga jugaw-jugaw. Hindi ko man ginagawa yung mga versikulo 4:8 na yan. Nagtirik na naman tayo ng kandilang itim. Gusto nyo ba live sorcerer ako? Gusto ba mag-live sorcerer, mag-ano tayo dito, live kulang? Nung college ako ha, inakto ko yan, sorcerer. Sayang nga lang eh. Jeanette, nasaan na yung ano natin? May video tayo niyan, alam ko eh, nasaan na? Okay? I think second year college kami. Diba? Kaya mo, uulitin ko. I-re-enact ko ang live sorcery, mga palangga. Makikita niyo si Inday, Marlica, nag-kulam-kulam. Harry Potter, meron ako yung wand ni binigay ni Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, how are you? You're too busy, ha? And congratulations na ipanalo natin ang kaso ni Richard Santillan. Ano sabi?
Okay. Okay, Cynthia Barioan, you're dead. Okay? You're gurgured today. Congratulations. Oh, di ba? All right. So, gusto niyo sumali sa online kulam? I don't know kung ilan ang magkasya dito sa screen. Mag-online kulam tayo kasi umi-epekto eh. Konting kembot na lang yan. Konting kembot na lang. Okay. Ngayon mga kababayan, tignan natin. Ngayon, ang mga busy pa rin sila. Wala naman silang ibang pinagkabisi-bisan si Inday. Kaya sila ganyan. Kasi nga, alam nila na any moment, it's either patay na si Bangag, hindi nga natin alam kung patay o buhay. Kaya nga tinatanong natin, patay ba o buhay? Ipakita siya ng live, mga kababayan. Okay? Kaya ngayon, talagang sanib puwersa sila para si Inday Sara ay i-technical or not really technically, abusuhin nila ang batas. Kasi nararamdaman nila, mga kababayan, na any moment kung nasa maximum pain level na si Bangag, pwede talaga siya mategi. Sabi ko nga, dapat nga naka-endorse sa kanya na i-transfer na ang torch sa kanya. I mean, yung presidency sa kanya. Kasi nga, kung in pain na si Bangag at hindi naman talaga nakaka-function ever since si Bangag dahil nga addictus benedictus, mga kababayan. Okay. Ano siya nasabi dito? Wala tayong survey ng mga Bangag. Okay, tamo. Ilang lugar sa Bulacan, Pampanga, Quezon City, Laguna, mawawalan ng kuryente sa April 7 to 12. Grabe yung mga balita. Okay? O, 2 simbahan sa San Miguel, Bulacan, nilooban. O, yan. Kampo ni Romualdez dumipensa sa gitna ng bantang plunder complaint. Yan, isa pa to. Dapat talaga bitayin tong lahat ng ito. I don't wanna talk about itong mga hayop na to dahil pinag-usapan na natin ito kahapon. But again, ililibing ba? Isasama ba sa hukay ni Romualdez si Bangag? Sana sabay-sabay sila, no? Sabay-sabay silang nasa hukay. Ito sabi, mga pasimuno ng fake news versus first Bangag family. Hindi palalagpasin ng PCO. O, ito, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ng kanilang acting presidential communication na Dave Gomez na ito, tungkol nga ito sa issue ni yung sakit ni Bangag. Okay? Babala. Okay? Kakasuhan ang sinumang pasimuno at sa likod ng pagpakalat ng ganitong uri ng impormasyon tungkol sa sa mapanirang impormasyon laban sa first family. Di ba mga putang inang ito? Kakasuhan sa mapanira. Imagine niyo, panahon ni Pangulong Duterte, lahat binato nyo kay Pangulong Duterte. Kinasuhan ba ni Pangulong Duterte ang taong bayan? O yung mga ordinaryong citizens? Wala. Pero sila, dahil natatakot sila talaga na anytime, any moment, mamatay o patay na nga si Bangag, ito ngayon. Mga kababayan, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. Ulol, bakit hindi kayo nag-file? Nung pinasabog ko na si Bangag Jr. together with the authentication, okay, forensic authentication, mga kababayan. 'Di ba? Bakit hindi pa rin ang kaso, 'di ba? Hinahamon ko sila. Naalala nyo? Hinahamon ako ng NBI, PNP, DOJ, lahat sila. Balikan nyo, nandyan sa balita. Marlica, i-extract, Marlica, NBI director. Kakasuhan daw ako dahil daw ako'y nagpapakalat ng kasinungalingan na si Marcos Jr. ay Bangag. 24 yun, 26, magdo 2 years na sa July. Wala pa rin pong kaso na binato sa akin ng Bangag administration patungkol sa inilabas ko na siya ay addict, si Lisa ay kidnapper. Kasi may mga ebidensya tayo eh. Kidnapper, lahat na binato ko wala silang kinaso patungkol dyan. Ang kinaso nila iba. Yung mga dami nila, 'di ba? Yung kanilang mga dami, yun lang, yung mga proxy cases ni Lisa Tanas. Pero patungkol diyan sa inirelease ko na addictus benedictus si Bangag, which is vindicated na ako diyan, pinatunayan na yan ng kapatid, wala po silang kaso diyan. Tapos ngayon magkakaso na naman daw sila tungkol sa nagpapakalat ng fake news. Huwag po kayong matakot. Dahil yan ay puro panakot lang katulad ng ginagawa nila sa akin. Alright? So kung meron may magkakaso sa inyo dyan, mag-message lang kayo. Okay? Mag-message kayo dyan sa ating mga Facebook page or sa ating email, Balitang Maharlika,
at protonmail.com and gmail.com o Maharlika Network at protonmail pala. Mag-message lang kayo dyan kasi hingi tayo na marami tayong mga kaibigang abogado na pwedeng tumulong sa inyo sa mga panggigipit ng gobyernong ito. Okay? Ako, walang tumulong sa akin, sarili ko lang. Nilabanan ko tong mga hayop na ito. Okay, wala. Sarili ko lang, nilalabanan ko. Pero kayo, alam ko na yung iba sa inyo, takot talaga na sinisindak-sindak na mga ito. Kasi sabi niya, no one will be spared. Basta daw mapatunayan fake news. Dapat nga silang nakakulong. Well, alam niyo na yan. Dapat sila ang nabitay. Dahil si Luis Satanas ang nagpakalat ng peking litrato ni Bangag. Diba? Ang mga media ang nagpakalat ng mga file video ni Bangag. Alright? So yan ngayon, mga kababayan. Tignan natin kung ano yung mga pinagsasabi ng mga hayop na to. Kaya mo, 17 years old, huli sa drogang pinalaman sa kangkong sa Aklan. Tangina, ito na yung nangyayari. Oh. Mount Banahaw, nasa alaula sa gabundok na basura. Diyos ko po. O yan. Okay, ito na naman. Interpol Red Notice versus Zaldico, posibleng ilabas sa susunod na linggo. Good luck. Nako, Saldi. Wag na wag kang magpapahuli sa mga hayop na yan. Ang sabi ng Remulla, ito, pag-usapan natin si John Vic Remulla. John Vic, kumusta na si Poquido? Diba? Kumusta na ang bilat ni Poquido? John Vic. Sabi ni John Vic, si Zaldico, nag-a-apply na kami. Si Zaldico, sabi niya, nag-a-apply na kami ng red notice sa Interpol. I think we should get the red notice anytime this week or next week. Sabi ni John Vic Remulla. Di ba matagal yun ang sinasabi yan? Last year? Nasabi na sa red notice na si Zaldico. Nakita niyo yung kasinungalingan? At ang sabi niya nung nakaraan, susunduin niya si Zaldico. Umalis ba siya? Baka naman bumiyak ka lang ng Poquido doon sa Europa. I'm not sure, hindi ako updated sa kaputahan ni John Vic, no? Diba? Ang sabi niya, pupuntahan niya si Zaldico sa Europa. Now, lalabas na raw ang red notice. Napag-alaman ko, according sa ating source, sa ating Juting Jahas, Zaldico, tinatanong kita. Di umano, kaya gusto mo lang pumunta sa Europa kasi gusto mong magbiyakan kayo ni Poquido. Gaano katotoo? Kaya kayo dyan sa immigration, well, magkakasabwat kayo. Yang putang inang Poquido na yan, nasabi ng informante natin na binigyan ng luxury cars ng Porsche. Dalawang car na yung binigay, di ba? Ano ba yung isa? Porsche, I forgot kung ano yung isang kotse na yon. Yung una, nilabas ko yun last year. John Vic Remulla, shout out sa asawa mong doktorang maganda. Doktora. Nakita ko yung asawa ni John Vic. In fairness, mukhang, a dissenting babae. Doktora, baka naman. Kasi bulong-bulungan sa karinderya na di umano ang asawa mo ay nagregalo ng mamahaling sasakyan kay Poquido. Ang question ng taong bayan, saan galing ang pera, doktora? Sa savings ninyo o sa pera ng bayan? And also, doktora, usap-usapan sa karinderya na kaya gusto ni John Vic Remulla pumunta sa Europa kasi bibiyakin ang isang Poquido. Gaano katotoo? Magpa-surveillance mo na yung asawa mo or unless, you allowed it, di ba? Na